back to our channel. So napanood nyo ba yung aming vlog series kahapon? Or nung isang araw? So Just ngayon, pagka napanood nyo, please support this video also, like and share nyo din para din ma-refresh tayo on what is the meaning of love. So yung love, not only personal meaning, pero should be guided also with the Bible's meaning, the Lord's Bible-based meaning ng love. So yun, Mami, so what's our topic for today? For today's episode of our vlog series, we will be talking about the second meaning of love in the Bible at 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ano yung una muna, Mami? Review, parang school. So may review tayo. Siyempre sabi natin sa last episode natin ng ating What is Love series ay love is patience. So we discussed it. So kung meron pa kayong ideas or what do you call that? Kung meron pa kayong ideas or you wanted to share something about love is patient, just feel free to comment down below or just message us, inbox us, So going back, so we will be discussing about the second meaning of love in the love verse in the Bible. So, love is kind. Love is kind. So, what does it mean? So, para sa akin, Daddy, so, love is kind, meaning, love is showing kindness not just to your family members, but to everyone. Tama ba, Daddy? Yes, so, yung love kasi na tinutukoy sa Bible is not about only love sa partners, but love to people, also love to everyone actually. Love sa lahat, no? Love sa All lahat. kinds of love. Love, sa so, God, love kasi to di ba God. yung tao minsan iniisip na about love, it's only love of yung partners natin, no? But it's not, hindi lang talaga yun yung meaning nun. So yung meaning ng love talaga in the Bible is for everyone. Love for God nga, sabi ni Mami. Love for yun, partner mo, love sa mga anak, love sa kapitbahay, love sa kaibigan, no? So maraming pwede. And yun, for me, yan, so yun, agree ako kay Mami na yun yan, na love should be applies not only sa ating partners, sa ating mga anak, but applies to all, applies to everyone. Kung mahal natin yung partners natin, should love ourselves din. So yung mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin, so lahat. We should always share yung love na meron na binigay sa atin ng Lord. And also, na hindi natin ipaparamdam yung pagmamahal natin every February lang. And it should always be 24/7. Love is kind. For me, it's about yung pagiging merciful natin, pagiging helpful natin, pagiging mapagkawang gawa natin sa kapwa natin, So yun, so kung may mga ilangan, may mangutang na kapatid, or kung sino man, we should always share kung ano man yung meron tayo. Syempre kung wala, huwag nating pilitin. It's also yung kind, yung love natin. Love is kind na sinasabi is also yung pagiging thoughtful natin sa mga partners natin, sa mga anak natin. Yung utak, yung isip natin na hindi agad tayo easily angered. Yung next topic po tayo. Advance ko mag-isip. Ayun nga, so love is kind. Yun lang, ganun lang siya kasimple, simpleng word. Pero sometimes nahihirapan tayong i-apply, na love is kind, minsan ang hirap para sa atin bilang tao lang, na nagkakamali, nagkakasala, minsan may pagkukulang, nahihirapan tayong share yung ganun, na love is kind. Yun, Mami, ikaw naman, what's your insight about it? Okay, joke. So actually kung mapapansin niyo dun sa verse na yun, more of dinefine siya ni Paul, more of hindi siya as in adjective, pero more of adjective ba? Adverb. Yung actions, more of action siya. Love as actions. So parang sinasabi sa atin na hindi lang ang love ay about, hindi lang siya word. So kailangan siya ng action or gawa. So kaya nga sinabi na love is kind. So given naman na nung mga bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng mga magulang natin na maging mabait. O ikaw,
Mabel, maging mabait ka pag may nakita kang batang nangangailangan sa school, tulungan mo sila, or kung may nanlilimos, bigyan mo sila ng limos. Ganun, yung mga common na mga sinasabi. So ang challenge dito sa nakikita ko, especially sa ating times ngayon, is yung kapag pumasok na yung may mga kagalit ka or mayroon kang kinaiinisan. So paano mo ma-show yung kindness kung bitter ka sa taong yon, di ba? So yun, doon pumapasok yung true kindness. So kahit na super dami ng kasalanang nagawa sa iyo, kahit na super parang tingin mo na ano na yung pagkatao mo sa mga ginawa niya, sa mga nasabi niya, sa mga actions na ginawa niya sa iyo towards you, still andun pa rin yung love mo na instead of gawin mo yon or magalit ka sa kanya or gantihan mo siya, you will still show kindness. Parang sinasabi sa common saying na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Na wala sa garapon. Lagyan mo ng cheese whiz o kaya ng mayonnaise. Cheese whiz, baka naman. May endorse pa, pag-endorse pa. Ayun. So, that is the true act of kindness. Na kahit na super may ginawa siyang masama sa'yo, syempre di natin natotolerate yung mga ganong bagay. We should correct them if needed talaga. Pero huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. So we still we should have a merciful heart. Sabi din doon sa nabasa ko, ang isa din sa meaning ng being kind is being merciful, kagaya ng sinabi ni Daddy kanina na yun nga, kailangan pa rin especially tayong mga Christians, we should be merciful enough na yun nga, maging mapagpatawad tayo, maging mapagbigay, maging mabait, hindi lang mabait sa salita pero sa gawa. Tama ba, Daddy? Yes. Yun. So, About namin yung kindness naman sa pamilya. Kasi more on na-tackle natin, more on sa ibang tao. But how about yung pagsashow naman ng kindness sa pamilya, sa family? So ano ba dapat natin ipakita? Paano natin may ipapakita yung kindness sa pamilya natin? So sa akin, ang opinion ko lang sa akin, ang opinion ko yung about kindness, no, na yun, minsan di ba ang kukulit ng mga anak natin, minsan yung ating pong patience na nasasagad, no, balikan ko lang konti, nasasagad, no, but we have to show pa rin yung kindness, yung ating pagmamahal sa kanila, yung pagiging kind natin na yun nga, na merciful tayo, na ipakita natin sa mga anak natin na pag may mali silang nagawa, we should inform yung mga anak natin na anak, mali yun, ganun, so i-correct natin. Pagiging kindness, no, ganun din sa asawa, no, minsan pagtatay kasi ang isip, pagtatay, no, pagka-daddy, karamihan ng mga daddies, no, saludo sa mga daddy dyan, karamihan ng daddy, sorry shaky karamihan ng daddy, no, hindi na nila iniisip yung para sa kanila, lagi nilang iniisip yung para sa mami, para sa mga anak nila, which is yun, yung pag-show din natin ng kindness, no, na hindi na natin iniisip yung sa atin, yung para sa atin, na bibili ako ng ganito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganito, but ang lagi natin iniisip, bibilang ko si mami ng ganito, bibilang ko yung anak ko ng ganyan, ng toys, bibilang ko ng ano, so yun, this coming February 14, pwede nating bigyan yung asawa natin ng something na, alam mo yun, na sobrang hirap na mag-aalaga ng anak, kung minsan iba nagtatrabaho pa, no? So pag-show natin ng kindness is makurot natin yung puso nila sa pamagitan ng pagbibigay lang ng kahit simpleng bagay, you know. Yun lang. So yun guys, so let's show our love through kindness, through our patience to each other, and don't forget na ang lahat naman ng ginagawa natin ay hindi mawawala ng kapuluan. Amen. So nakikita ng Lord yan. So if you're blessing others, God will also bless you. So yun lang, we hope na meron kayong natutunan sa aming episode 2 today, and watch out for the next episodes. See you again. So Jesus loves you, so are we. Spread love and spread happy thoughts. Bye.